Legislative Staff Officer ng TUCP, si Sir Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, welcome back to the program. Happy Labor Day po. Ay, magandang umaga po. Happy Labor Day po sa ating lahat. No? Pasensya po, kakatapos lang ng programa ng TUCP kasama iba't iba pong grupo ngayong Mayo 1. Okay. So, Sir Carlos, kamusta naman po yung ating naging programa ngayong umagang ito? At ano ho ba ang ating ipinapanawagan pa rin sa ating pamahalaan regarding Labor Day ngayong taong ito? Isa po ito sa pinakamalaking pagkilos ngayong Mayo 1 po at naging mapayapa naman po yung ating programa. Nagpapasalamat kami, maganda yung panahon, hindi ganong kainit. Ang amin pong panawagan, higit 10,000 po ang nagmarcha. Ang panawagan po ay nag-iisa lamang. Yung dalawang dagdag sahod po ay isabatas na at nananawagan kami sa Pangulo. Kausapin niyo po kami at certify urgent po itong 200 pesos wage hike authored ng TUCP Party. Okay. Now, kahapon po, Sir Carlos, nakapanayam natin si Dole Secretaria Bienvenido Leguesma at sinabi niya ho na pagdating daw po sa usapin ng sweldo, mukhang kailangan hintayin pa natin yung anniversary. And with that, syempre, kahit ba announcement lang ba, okay na sa atin at sa tingin mo ba, may magandang balita ba tayo maririnig ngayong araw na ito, sir? Sinusulong na po namin ngayon ay Kongreso. Nawalan na po kami ng pag-asa sa bulok na sistema, yung parang sirang plaka po na regional wage board, isang beses lang sa isang taon pwede mag-increase, pero hindi nila binabanggit, bariya-bariya po. Parang tukli lang yung dagdag sahod na binibigay. Kung kaya't kami po ngayon, nananawagan kami ngayong Labor Day, sana marinig namin yung full commitment ng Kongreso at yung Pangulo na ito certify urgent at sisiguraduhin tuluyang magiging batas ito pong dagdag 200 sahod sa ating mga kababayan. Sir Carlos, syempre napag-usapan din natin itong ating programa ngayong araw na ito. Nabanggit nyo na marami nga ho ang lumahok. At syempre, ano pa ba yung ibang concerns ng ating mga manggagawa? Talagang yung dagdag sweldo lang ho ba o may mga iba pa mga concerns ang panawagan ng ating mga labor groups? Napagdesisyonan po kasi ng grupo at kilusang paggawa at yung mga manggagawa na ang tunay na issue po ngayon talaga, pinakamalaki ay yung dagdag sweldo sapagkat po ito na po pinakarap natin yung pinakamataas na self-rated poverty, involuntary hunger, pinakamataas mula pa 2 decades ago at mula pa nung peak ng pandemic. Gayunpaman po, maraming factors na grabe pa dyan sa ating kinaharap ng ating mga manggagawa. Pangunahin po dyan, kailangan yung security of tenure na dapat po ang trabaho ng ating mga manggagawa po sila po ay dapat permanente, disente at regular. At yung pangalawa po, nananatiling problema po yung kawalan ng trabaho at yung hindi po dekalidad yung hanap buhay ng ating mga kababayan. Dahil nananatiling double digit yung ating underemployment, nananatiling milyon-milyon pa rin po ang walang trabaho. Okay. Sir Carlos, ngayong araw na ito, kabi-kabila po ang mga jobs fair po natin ngayong Labor Day. Ano masasabi nyo na ito ang isa sa ginagawang paraan ng ating pamahalaan para mabigyan ng trabaho ang ating mga kababayan? Wini-welcome po natin yung job fairs, wini-welcome po natin yung libreng sakay sa tren, wini-welcome po natin yung 20 pesos per kilo na bigas. Ngunit po, hindi po nito kailanman mapapalitan yung kinakailangan po ng ating mga manggagawa na dekalidad na trabaho at yung pangalawa, yung dagdag na 200 pesos po sa ating mga kababayan. Okay. Sir, ito ang iba ang sinasabi pagdating dito sa mga proyektong ito ng pamahalaan. May mga nagsasabi na ito daw ay di umano ay politically motivated. Kumbaga, timing for the election. Kayo ho ba? Ano masasabi nyo dito? Alam niyo po, yung TUCP Party List, sinulong po ito mula 2013. At 2023, sinusulong na po ng TUCP yung pagpapataas ng sahod through the Regional Wage Board every year. 1989 po, lahat ng reyon nagpa-file kami. Yung 2023 po, simula po ng ating TUCP na legislated wage hike, nagsimulang 150, naging 200. Kaya po wala pong dahilan kung bakit pwede nilang sabihin na ito ay namumulitika lamang po kami. May eleksyon po o wala, ang sigaw po ng manggagawa, itaas po ang sweldo. Okay. Now, Sir Carlos, marami po tayong mga nakikinig na mga manggagawa at talaga namang ito ang panawagan, yung 200 pesos na dagdag sa sweldo
Although malayo pa ito sa living wage natin, malaking bagay po itong 200 ito. Mensahe niyo po sa ating mga manggagawa, mga pamilya nakatutok sa ating programa. Opo, marami po sa ating mga manggagawa, no? Nung lumabas yung balita na naaprubahan yung 100 sa Senado last year, naaprubahan sa House of Representatives yung 200, yung iba pinapactor in na nila dun sa kanilang budgeting. Kung kaya't ako po, nananawagan po ako sa mga kasama nating mga manggagawa, ito po yung araw natin, wala pong iba na mas dakilang tribute para sa ating mga manggagawa, kundi po isabatas itong 200 peso wage increase. Samahan niyo po kami, konting kembot na lamang po itong laban na to para sa dagdag 200 pesos. May natitira na lamang pong 6 session days sa June para po ipasa ito ng House of Representatives at ipasa po sa lamesa ng Pangulo. Naniniwala po kami na sa lakas po ng ating pagkakaisa, no? Yung lakas ng ating boses, lakas ng ating numero bilang mga manggagawa, mas marami pong manggagawa kaysa mga employers natin, lalo yung malalakihan. We feel that the President will find no reason to veto this measure at we find no reason kung bakit ang Kongreso po ay tatalikuran yung kanilang commitment na ito pong 200 peso wage hike ay hindi lamang po mananatiling bill kundi magiging batas po. Okay. Sir Carlos, maraming salamat po. I know you're very busy pero pinaglaanan niyo po kami ng oras. Mabuhay po kayo, mabuhay ang TUCP. Ay maraming salamat din po sa oportunidad. Happy Labor Day po sa ating lahat at mabuhay po kayo. Happy Labor Day din po. Ayan po si Sir Carlos Miguel Oñate, ang TUCP Legislative Staff Officer.